Magandang umaga. Ngayon po ay 10:07. Pag-usapan natin ang isang napakahalagang bagay para naman mailagay natin sa dibdib at puso ng lahat ng Pilipino na sa ngayon pa lang po ay tapos na ang usapin. Ang kailangan na lamang ay ipormalidad na lang ang pagpresenta ng ebidensya. At ang ating nakikita ngayon ay sigurado na po ako na makukonvict na po si Tambaloslos, na si Martin Romualdez, si Elizalde at saka si Eric Yap na pasama. Ito po ay sapagkat sa isang Marine. Kaya nga may kulay talaga pag sinabi natin, tell that to the Marines. Now, if you show that to the Marines, the Marine will shine. Ito po si Marine Officer Orle Guteza. Kaya pasalamat po ako sa Diyos at mayroong isang Marine at talagang pinanindigan niya yung tinatawag na tradisyon. Hindi lang pala ito tradisyon. Talagang buhay at dugo na palaga ng every Marine. Si Marine Soldier Orly Gutesa po ay isang taga Sariaya, Quezon Province. So dito na ipakita na Sariaya, Quezon Province ang kanilang contribution. Kahit na yung Quezon Province ay pugad ng isa sa mga maraming mga korap diyan, pating gobernador nila diyan, korap. Kasi ang gobernadora nila diyan na si Tan ay asawa ng regional director ng DPWH sa Ilocos. So, yan po ang ating masasabi sa ngayon. At ang isang korap dyan, tahasan ko sasabi, si Congressman, 2nd District Congressman J.J. Suarez. So ngayon, pagpatuloy natin, ano ba meron dito sa kay Marine Sergeant Gureza? Ang kanyang positive identification po. Kilalang kilala niya. Nagkwento pa siya kung paanong detalye. Tapos nung tinanong siya ng sorpresado, natulala actually dyan si Panfilo Lacson na chairman ng Blue Ribbon, hindi niya akalain na may testigo lilitaw na babanggitin at kilalanin si Elizalde at saka si Romualdez. Kasi po, kahit magalit man sa akin po si Ping Lacson, the reality is kung bakit nyo inagaw, kung bakit kinuha nila o inagaw nila kay Marcoleta ang Blue Ribbon ay para pagtakpan si Romualdez at saka si Elizalde. Ngayon, kung ganon, wala na tayong magagawa niyan. So sabog na lahat ng screen na ginawa ni Ping Lacson sa ni Soto at sa ng kakampi niya ay sumabog na. Malakas pa rin ang puwersa ng katotohanan. So magandang umaga po, Ma'am Helen Bagyo. So you must be proud kasi ang mister mo pala, Philippine Marines. Ganun po ang pagtitiwala ko sa mga Philippine Marines. At saka isa sa natuwa sa ginawa po ni Orly Gureza ay si Marine Colonel Ariel Querubin. At nag-post pa siya sa kanyang Facebook page. I am proud to be a Marine. Ganun po ang Marino. At kaya nga sinasabi, tell that to the Marines. Ang sukat yan kung nagsasabi ka ng totoo o hindi, tell that to the Marines. Ganun po lagi ang sinasabi. So ngayon, when you show it to the Marine will always stand up and tell the truth. Mas matindi pa po yan sa mga opisyal na nanggaling sa PMA. Mas matindi pa po ang Marines. Kasi sa PMA, may tinatag na CIL, Courage, Integrity, and Loyalty. At lagi nila sa kanilang honor code, yung sinasabi, a cadet does not lie, cheat, or steal, nor consent to the doing of any. Pero maraming gumraduate sa PMA na puro mga corrupt din nung nagserbisyo na sa pamahalaan. But this Marine, si Ariel Querubin ng Medal of Valor Award, ay hinahangaan ko hanggang sa ngayon. At saka isa ban sinasabi ko na kinahangaan ko ay mas lalo ako naniniwala sa mga Marine nung nakita ko na nagsasalita tuloy-tuloy at pinanindigan kung ano ang katapangan para sa katotohanan na ginawa ni Marine Sergeant Orly Gureza. Ngayon, bago ko sasabihin, tatalakay muna natin yung mga pangkontra. May lumabas po na mga press release. Let us assume na totoo yun. May lumabas po na mga bali-balita
na mga mula sa kampo ni Romualdez na pinalabas po na dinideny, tinatanggi ng abogado na nagnotaryo sa affidavit ni Sergeant Goreza na hindi daw siya ang nagnotaryo nun. So ibig sabihin, kung totoo yung sinasabi ng abogada na yon na hindi siya, gusto niya na palabasin na ang pwede lang tanggapin sa kanyang sinabi, kaya sino yung attorney, ano yun? Hanapin ang attorney na yun. Kaya kung hindi naman totoo sinabi niya, madidisbar din siya rito. Tingnan natin anong sinabi ni si attorney, ano yun. Nagdinideny niya, sabi niya, hindi ko pirma yan, hindi ko ninotaryo yan. So, yan ang sinabi niya. Si Kwan pala, si attorney Betsy Rose G. Espera. Sabi niya, I categorically deny notarizing, signing, or participating in the preparation of the said document or Goreza's sworn affidavit. The signatures and notarial details attributed to me are falsified and unauthorized. Yan sabi ni Notary Public Attorney Betsy Rose G. Espera. Attorney Betsy Rose, delikado ka rin dito. Kasi wala pong nakikita akong dahilan para magsisinungaling ito si Orly Goreza. Tuloy-tuloy pang kwento at lahat ng test of credibility, lalo nang identified niya yung dalawang tao ni Saldico na tagatanggap ng pera ay fully identified, positively identified ni Marine Sergeant Orly Goreza. Ngayon, Attorney Pichi, mag-isip-isip ka. Naniniwala ko dito na kinontak ka at para i-deny mo. So ngayon, pag i-deny mo yan, attorney, ay matatanggal ka pag abogado ko ang katotohanan ay hindi mo talaga totoo na pa-notaryo sa iyo yung taong ito. Siyempre, may testigo rin yan. May kasama yan na pa-notaryo. Malamang ang kasama niya pag notaryo niya ay si dating congressman si Mike Defensor. Kasi bago pinresente ni Marcoleta, si Orly Goreza ay sinasabi ni Marcoleta na tinawagan siya ni Mike Defensor at may i-refer siya na isang sundalo. Itong sundalo na ito si Sergeant Goreza, Orly Goreza, na taga Sariaya, Quezon Province. So ngayon, nung binigay sa kanya, notaryado na. Although, anong sinagsabi sa Senado, notaryado na yon. Pero ang tanong, kung totoo man ang sinasabi ni Attorney Betsy, anong abogada na yon? Si Attorney Betsy Rose G. Espera ay hindi na magmamatter yon. Bakit? Baliwala na yon. Hindi natitingnan yun na isang pangharang sa katotohanan. Bakit? Kasi sa harap mismo ng Senado, pumirma, nanumpa si Goreza at pinirmahan niya ulit yung affidavit na yun. So it's useless. Kaya yung mga attempt na mga grupo ni Tambaloslos at ni Saldico na gigibain yung katotohanan ay it will fly back to your faces. Hindi po mananaig yung ganun. Okay? So, hindi na nga kailangan notaryahan yan eh. Kung magsalita lang sa si Goreza, any person who speaks under oath before the Senate, hindi na nga kailangan pirmahan eh. Kasi nakapagsumpa na siya that I will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Bago sila pinapasumpa sila. So, with that, bye-bye na lang kayo mga grupong papalabasin na si Marcoleta doon ang inventor niyan. Well, nakikita naman natin ang lahat. Ang yung mga nagkiklaim na yan, claim lang yan. Ito nakita naman natin lahat on how the person testified. Nakita naman how he was questioned. He stood all the questions and he proved and he even positively identified yung dalawa na tao na si John at saka si Paul, itong sinasabi. So ngayon, because of that, I don't believe na may chance pa to makukonvict na po talaga. It is a big nail that has been nailed onto the tawagin natin kabaong o coffin of Romualdez and Elizaldico and Eric Yap. So yan po ang ating Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Yun pong intervention ng Panginoon at pasalamat tayo sa mga Marines
I'm clapping my hands to all the members of the Marine Corps, wherever you are. Kasama na dyan si Ariel Quirubin. So, ngayon, just before I go, ipakita ko lang yung yung sa Facebook page ni Marine Colonel Quirubin, ang kanyang sinabi sa paghanga sa kanyang natuwang-tuwa siya kay Orly Regala Goreza. Yan, nakita nyo? You made me proud. Sabi niya, you made me proud as a Marine. Hope other security detail who similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Yan na po at ang masasabi natin, thanks to the Marine. So, naging real na talaga yung katotohanan na sinasabi. Bakit? Nung araw ko pa tinatanong sarili ko, bakit lagi lang sinasabi, tell that to the Marines? Yun pala, yung Marines talagang kilala sa buong mundo na kahit sa ang bansa na Marines, ayan ang integridad nila ay napakataas. Para ko yan, mas talo pa nila ang PMA graduates. Kasi ang PMA graduates, although meron silang honor code na nagsasabi, the cadet does not lie, cheat, or steal, nor consent to the doing of any, ay hanggang doon na sa akademya yan. Pero paglabas ng serbisyo, marami pong mga PMAers ang nahulog sa dikta ng salapi. So, ngayon, bago tayo magpapatuloy, si Sario del Rosario. Good evening, Katoto. Dami ko nang nag-time na nagpanotaryo at hindi naman talaga ang attorney. Tama po, yung katotohanan. Hindi po talaga attorney ang humaharap. Yan ang katotohanan. Open secret po sa lahat ng mga notaryo publiko yan. Ang humaharap po yung tao nila. At tinuturuan ng tao nila na kopyahin ang kanilang pirma. Ganon po ang katotohanan. Si Sario del Rosario, sabi niya, ulitin ko lang, good evening, Katoto, dami ko ng time na nagpanotaryo at hindi naman talaga ang attorney ang nag-ayos kundi staff niya at ini-initial lang nag-authorize staff niya. Yan, totoo yan. So Gabby Cortez, good morning. Bobby Cortez, good morning. Toto Kausing, legal expert. SM, nadisparsa na si Remulla, huli tinakpan ng buhay. Pag-usapan natin si Remulla. May nakita ko. At ladies and gentlemen, inihanda ko na magsasampa na po ako ng kaso sa Supreme Court na para utusan ang ombudsman na huwag magbigay ng clearance kay bawiin nilang clearance na binigay nila kay Remulla. Si GSM na disparsa na si Remulla, Bexby proud of our former Marine, PMAs, not na match. Tapos Cristito Dayoday, Katunaw, Engineer Toto Kausing, dili na mahadlok ng attorney madisbar kay millions ang bayad, bitaw. Tinuod na. Yan ay totoo. Kung maraming pera binigay kahit na madisbar. Oy, si Pastor David Hariking Paras, ay isa pang paborito ko itong pastor. Naniwala ako involved si Romualdez at Saldi. Pero sa witness si Marcolita, no, hindi pa ako naniwala si Marcolita. Totoo po yun. Patsensya na po, Pastor. Totoo po ang aking obserbasyon. Si Margie Gonzales, sino ba nagsasalita? Si Marcolita ba? Hindi. Yung Marine naman nagsasalita. Kaya yung mga yun po, Pastor Harry King, ay mga style po yan ng mga gumagawa ng diskarte. Alam ko na yung mga diskarte na yan. Margie Gonzales, good morning everyone. At saka ulitin ko lang, hindi na po kailangan na notaryo. Kasi nanumpa na rin siya sa harap ng Blue Ribbon Committee. At pinirmahan niya ulit sa harap ng Blue Ribbon Committee. It doesn't matter anymore. What matters most is how did Sergeant Goreza deliver his testimony. Yan lang po pinaka-importante dyan. Hindi ko kilala ko siya. So ngayon, kung ako tanungin mo ay, ala na. The last nail. Yun na lang ang kailangan. Hindi na kailangan kahit anong pang depensa ni Tambaluslos at saka ni Eric Yap at saka ni Elizalde ko. Wala na. Idudugtong mo pa dyan ang along pang ebidensya. Ang ebidensya na testimonya sa air assets na sinertifayan ng CAAP. Ano bang ibig sabihin ng CAAP?
Civil Aviation Authority of the Philippines, sinertify nila na napakaraming eroplano at saka helicopter ni Saldico. Isang pang ano yan, pagdagdag mo sa pagpatunay na talagang totoo yun pag di-deliver ng pera. Bakit? Kasi ito, ang dami nga niyang helicopter eh. Yung eroplano, may jet pa siya na mamahalin na Gulfstream, yung private jet. Yan po yung jet na kung saan isinakay si Duterte na hinatid papunta sa The Hague. Yan po yung Gulfstream. Gulfstream 550. Tapos, yung testimonya pa ni Henry Alcantara. Napansin niyo ba si Engineer Henry Alcantara? Katabi siya ni Sergeant Goreza. Sa bawat banggit ni Goreza patungkol sa pangalan ng tao at sa lugar kung paano binigay, nang binanggit ni Sergeant Goreza, yung pangalan na kung sino tumatanggap, gumaganon-ganon. Ibig sabihin, sumigo sa mga testimonya ni Alcantara, natutuwa si Alcantara at ang lahat ng sinabi niya ay ganun din ang sinabi ni Goreza, hindi nag-iba. So ibig sabihin, doon pa lang sa puntong yun ay proof beyond reasonable doubt na po yan na natanggap sa bahay ni Elizalde. At ang tumanggap, in-identify naman ni Goreza kung sino yung tao na tagatanggap at tagabilang ng pera. Pinakita, tinanong siya ni Blue Ribbon Chairman Panfilo Lacson at in-identify niya ang pangalan. Tapos andyan pang testimonya ni Yusek Roberto Bernardo na sinasabi na binibigay lahat kay Saldico yung pera. 1 billion delivery. Yung delivery ng 1 billion na tinestiguhan din ni Bryce Hernandez. So daming testimonya. Hindi na natin sobrang dami na po. Convicted na po ito kaya magagalit ang taong bayan nito kapag i-absolto pang mga yan. Yung kanilang sinasabi na wala na yon, good as nothing lang yung pinapalabas nila na kuno ay peke yung notaryo. Well, that is not that does not matter. Kaya ang paboritong salita ng mga abogado yan, it is of no moment. What is important is the document was sworn to by Goreza before the Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang pinaka-importante sa lahat yan. Okay? So, ngayon, bago tayong patuloy, patag siguro mas maganda siguro. Tawagin ko muna dito yung ating mga kaibigan. Si Jan Suarez, finis na. Tama. Yan salitang finis na. Si GB Spartan, Gutesa po. Gutesa ba? Goreza. Ay, Gutesa. Goreza ata. Mali ata ako. Siya Gutesa. That's it matter again. Goreza o Gutesa. Ganun din niya. Diyos surprise. Nakita ko, natulara si Lacson noong una eh. May surprise witness. At si Tolpo, sorpresa, si Tolpo hindi makatulog nito ngayon. Bakit? In-identify, kinilala si Eric Yap na kasama ni Tolpo sa ACT-CIS. So ngayon, si Eric Yap ay congressman siya sa Benguet, sa isang distrito dyan. So ngayon, kung congressman siya dyan, ay wala na. Tigok na. So Maynard Salviejo, gaano katotoo ang sinabi ni Attorney Dino De Leon sa interview niya kay Christian Esguerra na abogado ng mga Diskaya si Marcolita? Hindi po. That Dino De Leon is another person who speaks like an Armalite without even holding an evidence for what he speaks about. Kilala ko na si Dino De Leon. Isa rin ang impression ko dyan, abogado na manites din yan. So, paano maging abogado ni si Marcolita? Bawal maging abogado yan. Ang katotohanan dyan, Maynard Salviejo, kahit pa tinulungan ni Marcolita yung mga Diskaya, that truth remains na ang mga Diskaya lamang ang nasa sitwasyon na may pinakamaraming politiko na kilala. Bakit? Sila ang may pinakamaraming transaksyon. Kada transaksyon, isang congressman o senador ang kausap nila. Kaya, tigok sila lahat. Kaya nila hinaharangan nung una yan, si Diskaya, hinaharangan ni Lacson. At ang problema ko lang, naasar na ako sa mga Pinklawan at sa mga Dilawan na kumakampi na sila ngayon kay Romualdez. It doesn't sound a good thing for us. Kaya hindi na ako naniwala dyan sa mga Dilawan na yan at saka Pinklawan na yan. Kagaya Dino De Leon, Dilawan na abogado yan. At tapos si Diyos surprise talaga. Ito isa pa si Diyos isa pa sign na yan na tila magpalakas sa AFP na may mga tao silang makabayan
retired pero nasa puso ang pagmamahal sa bayan. Siya ang karapat-dapat na tawaging honorable. Tama po kayo. Si Pipito, hoy, taplop, ngayon mo baliin ang korte? galit ka ba sa akin? Meridian District, grabe po, attorney. Bilyon, trilyon ang mga kinulimbat ng mga korap na politiko samantalang buhay ang mga Pinoy. Hikahos na po. Okay. Army Nimura, good morning, attorney. Kung lumabas din ang katotohanan, nababawi uli ang pagka-attorney, God bless. Malapit na yan. John David, oy John, sana magkita tayo ulit. No? Namimiss na lang kita. Good job, Sir Toto, sabi niya. Pipito, Marine of the Philippines, ikaw ang hero for the Filipino people. Probinsyanong Lagyao Vlogs. Good morning, Toto Kasing, watching from Laguna. Laguna! Ano ba yung kanta na Laguna? Gustong-gusto ko yun eh. Kanta ni, sino man kumanta nun? Pipito, hello Miss Meridian Destresa. Magandang morning po, attorney naming mahal. Bobby Cortez, good morning, Dr. Toto Kasing, legal expert. Si Sari Del Rosario, okay. Tapos GSM, na-dispar sana si Remula. Papa-dispar natin yan. Bixby, proud of your former Marine. PMERs, not much. Cristito Dayuday, Katunaw, Engineer Toto Kasing, dili na mahadlok. Okay? David, si Pastor David Mergy Gonzales. Good morning everyone. Please like the video po. Okay? Archie Fabian. God first. Lipio po. Official. November 30, Lunita ulit. O yun. Sige, November 30. Araw ng kapagsilang ni Bonifacio. Tapos, June Adorna. Hindi niya sasabihin yun kung pirma niya, bubo ka rin. Nels, sana dumami katulad ni Sergeant Ortega. Hindi Ortega po, Gutesa, pati Guresa o Gutesa. Kasama nating lalaban sa kurapot. Nels, kurakot na siguro yon. Tinakot na siguro. Lorelito Borja, good morning. Tapos Zene Brinos, the evil will not win. Sinabi ni Edmund Burke, the greatest politician on earth of all time, sinabi niya, evil triumph if good men do nothing. Kaya one of the good men, ito si Sergeant Helen Baguio, asawa ko din, retired Philippine Marine. Cute, God is good all the time. Naniniwala talaga ako na mas mananaig ang kabutihan kaysa mas kasamaan. So Bernard Shaw, tinuro ni Speaker si Surigao del Sur Representative Romeo Mumo, ex-DPWH Undersecretary, Secretary at Party List CWS Rep na siyang maestro ni na ko, etc. Paano gagawin mga ghost projects, etc. Bakit di pinatawag si Momo? Congressman kasi siya eh. Hindi siya patawag ni Lacson. So, di pa sa baba So, tapos si Raynon Season, Messenger Katoto, Messenger. Tapos si Joss Eric Yap, kasuhan na din. Tapos na si Eric Yap. So, tapos si Provincianong Lagyao. Good morning, Toto Kasing, watching from Laguna. Okay, ulit. Norman Pakatang, subscribe. Nakita kasi natauhan ka na, ayaw mo na sa Pinklawan. Tapos, Tom Araneta, I am your fan. Just restrain your emotions when you are back as a lawyer. Raynon Season, Messenger Katoto. Pipito, si Tolpo na nagsabi yun, sabi, we have to bend isa pang ulol yan eh. Jan Suarez, sana ang susunod, ang anomalis sa Ilocos Norte as per Chavit testimony, doon po tayo dadako. Yan o, mabuhay ka, Atty. Toto. Puli na diri sa aton para may congressman nga may prinsipyo sa sunod na lang. Joseph Espirito, mukha fake witness yung witness ni Mark. Hindi po, pasensya ka na, Joseph Espirito. Ikaw ang fake kung magsasabi ka ng fake yun. Meridian Destresa, shout out po, Atty. Brillata Hainos, good morning po, boss. Flora Bay, Sampaguita, kumita na yan. Asa Sampaguita pala ang kumanta sa Laguna. Ginalyn Isaac, Katoto, paano yun? Di daw ang pirma. Ay wala, sinabi ko na yan na hindi bali na kasi nakasumpa na rin po si Sergeant sa harap ng Blue Ribbon Committee. So, Virgilio, malapit nang makumpleto, attorney, ang story behind flood control project saga ng mention ng mga ES. Noslin Olsen, unti-unti na papunta ang mga revelasyon sa Executive Department. Bon Jovi, sa Quezon City, ang
Daming projects ang Diskaya, ayaw imbestigahan ni Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Parehong taga-QC yung dalawa. Tatamaan mga district congressmen, parang mga tulpo, iwas sa mga Diskaya. Rosemary Regilan, ano masabi mo? Toto Kasing sa papel na bang yan ni Secretary Remulla, ay iba naman, pag-usapan naman natin yan. Joseph Espiritu, mukhang fake naman yung witness, hindi po. Talagang totoo. Narinig mo naman kung paano magsalita. Diyos si Alcantara boss niya si Bernardo. Si Bernardo kausap niya si Saldico. Sino boss ni Saldi? Si Martin. Wala nang iba. Si Martin naman, doon naman kay Bongbong. Kaya lumapit siya sa anong opisina? Sa bahay niya sa Aguedo, Malacanang, para malapit na lang ang bigay ng pera kay Bongbong Marcos. So, Probinsyanong Lagyaw Vlogs, isog si former Marine, di siya humingi ng witness protection sa DOJ. Raynon Season, Messenger Katoto, Bing Diboke, oy, maulanon nga hapo, nga aga, Attorney Jock Toto, halong gid, ha, you and your family, salamat gid, Manang Bing. Pipito, Orly, Godesa, Hiruka, ng baha. Gadisa ng baha. Kay, gandang morning po. Joe Collins, Ginalyn Isaac, it doesn't matter. Nag-out na siya sa Senate. Tama po yan. Maynard Salvijo, bumibili daw ng bahay si Saldico sa France. Paano yan? Wala tayong bilateral extradition treaty with France. Di bale, magkatabi na lang sila ni Arjo Ataydi doon sa France. Kasi ang bahay ni Arjo Ataydi doon na binili ng nanay tatay niya sa Cannes, France, ay katabi ng bahay ng mayor ng Cannes. So, ganun katindi. Si Merjan Distressal, lahat ng content ng aming attorney, totoo lahat. Rudy bless, God bless. Raynon Season, Rudy Rabi, Jan Suarez, tapos sino pa, Ginalyn Isaac, Flora May, pag Diyos gumalaw, itong bagyo na ito na paparating, marami naman matutuklap ng mga project na ito. Rudy Rabi, sa Squeezy, huli na si Magalong at Dison, Ghost Project ni Pulong. Iba naman usapin yan. Cristito Dayoday, Tatunaw, Engineer Toto Kausing for 2028, for Senator Onta, dili kana ma-nuisance ni Comelec Garcia, Vicente C. Barnedo, Engineer Toto, Doc Toto, Tirador, watching always, hindi nila kayang takutin si Gutesa, isang Marines. Hindi nga humiling ng protection sa WPP. We proud, matitining mga Marines. Rudy Rabi, Papa Road, ayan, sayang AXIS, nahugas kamay sila. Hugas kamay si Erwin Tolpo, si Rapi Tolpo. Bulag yung mga yaan. Tapos Pepito, na surprise, resource person, pero nagbaha, one and only Gadisa. Virgie Pasco, Trolls Pasok, Manuel Castro, kinakabahan ako sa safety ng Marine na yan. Paano kung mayari siya, at least nakatestigo na siya, nakatestify na siya sa Senado. Joe Collins, Ginalyn Isaac, yes, sinisira nila ang credibility ni Gutesa. Wala silang mabubutas dyan. Marines kasi yon. Just say, katatawa ako kay Lacson, pinakonfirm kay early yung mga tao na kausap. Na-confirm. Probinsyanong Lagyaw Vlogs. Isog si former Marine, di na siya humingi ng witness protection. Inday Sara TV, boss, one step na lang, papunta na kay BBM. Norman Pakatang, pero lagi kitang pinunod, attorney, kahit pinklawan ka kasi may punto ka rin magsasalita. Salamat po. Carlito Trinidad, ipatawag dapat yan si Eric Yap at Romualdez sa Senado para mag-alaman na. Jan Suarez, basta mga Ilonggo, may guts and brains. Okay, Pepito, may supot pa rin yan sa sa Gamatini, hindi pababayaan yan, meron siyang service firearm. Okay. Lorito Borja, napakalinaw po ng paliwanag nyo, attorney. Sa Merjan District, bakit po, attorney, si Mark Villar? O yan, kasama pa rin si Mark Villar, meron din siya. Imbestigahan din natin, Renato Oracion. Tapos, na maligayang araw nila. Tama po yan, si Perdi Pinto Sr., Gadde Bosing, Laban, Kabayan, Bunyog, Rodi Rabi, Kimbo, God will find a way when there seems to be no way. It's happening now. Norman Pakatong, na-subscribe kita, attorney, kasi lagi kang pinanood. Salamat po, Norman.
Probinsyanong Lagyaw Vlogs, babalik lang yan si Saldico sa Pilipinas pag tinapos na yung investigasyon ng Senado. Diyos dapat gumawa ng task force habol yaman sa mga mambabatas na kabili ng property sa ibang bansa. RS, all lawmakers should submit a proof that they paid taxes on their automobiles. Iyon. Rafael Arciaga, ang daming pera ng AXIS nag-deliver ng 46 luggage ng pera na may laman ng PH 48 million bawat isa. Ayun. Pipito, Orly Gudesa, hero ka ngayon ng mga baha. Palunok na natin ang mga meron, ihi ng daga. Squeezy, fake witness. Hindi yung fake witness, ikaw lang fake, squeezy. Hindi fake yun. Kumita ka, 88. Attorney, sabi ni Attorney Kaleha, valid yung sabi ni Sir kasi under oath na di ba kakamping si Kaleha? Kakamping din si Kaleha. So sinabi niya na valid na yung testimonya ni ano. Okay lang, dapat kung abogado kakilala mo yun, valid na yun kasi sinumpaan sa harap ng judge o sa harap ng Senado. Rosemary Reginan, anak ni Tolpo Congressman ng Quezon City District 2, mahigit 1 billion ang budget. Grabe do. Squeezy, dishonorable discharge. Hindi naman siya na-discharge. Nagretiro nga siya eh. Angel Ket, tama ka sir. Yan din ang paniwala ko sa mga diskaya. Charinsky, boring na yung investigahan. Lahat sila gustong maging state witness. Walang accountability. Pero nag-accountability. Kung magsalita ka, parang hindi man intindihan ang tatakbo ng Senado, ng investigasyon. Charinsky, ayusin mo naman po para malaman mo kung paano. Feliciano Kidado, sa askala ko, magaling ka, witness ni Marcolita. Ano ito? Ano ka ba? Magkano bayad sa'yo? Ang dami pa rin troll hinire ni BBM at saka ni Romualdez. Yan ang mga nagsasalita ng ganon ay mga troll na ngayon ni Romualdez. Jan Suarez, good day everyone. Subscribe na. Salamat po. Melen SJ, Engineer Terador na nanakot pa asawa ni Tambi na sampahan ng kaso. Ay wala na yan. Good as done na yan. Gilly Ramirez, ayaw ni Lacson ipatawag ang mga congressmen. Alvin Hernandez, add mo ko doon. Okay. Tapos, Valsky Rafalio, magandang umaga po. Valsky, kumusta kayo sa ICC Kupang? Raynon Season, Benito Manawis, shout out, salute you. Diyos sa totoo, dyan na sa malapit sa SM Sukat, biglang may flood control na bagong sinimulan, naka-blue sack po cover, baka nagising sila kasi kita ng mga project. Raynon Season, may message ako sa iyo sa messenger mo. Okay, buksan ko. Hiji Rimbulat, matalino si Sergeant tunay na sundalo. Rafael Arciaga, 46 luggage and dinelever, ha? Grabe yun. Ben Reclamador. Paano nasabi ni Eric Yam yun? Hindi man lang kilala ni Eric Yap. Reggie Virgal Felipe, Doktor, malaki ba ang tsansa na mapakulong? Ito na pa, malaki ng ebidensya na ito. Guilty na sila. Julito Paluma, good morning po, Engineer Toto. Noslin Olsin, sana all madeliveran ng basura. Margie Gonzalez, sinabi na ni Tatay Digong dati na corrupt yang si Eric Yap. Maynard Salviejo, ano po pwede natin gawin? Action laban kay George Erwin Garcia dahil siya ang dahilan kung kaya't puro bulok na politiko. Ay kakasuhan naman natin siguro pagtapos niya magiging Comelec Commissioner. Roger Biaco, kahit ano sasabihin, sabit ng AXIS party list na nakupal ng mga Tulfo Brothers, Probinsyanong Lagyaw Vlogs, may matibay na kayong ebidensya. Si Sergeant Cotesa, Toto Kasing, totoo po yan. Tapos si Julito Paluma, yan ang pinakamagandang basura. Ron Robert Go, sisirain Lacson ang credibility ni Lacson, sigurado. Kevin Guzman, good morning po sir, stay safe and healthy, more power. Ron Robert Go, atake na kay Orly. Yan diretso tayo. Pakinggan muna natin yung nakaraan na kung saan nagsasalita si Guteso. I-replay natin para pakinggan natin na maayos. Sariwain natin ang yung nakaraan.
Dito. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat Tingnan mo si Alcantara, Engineer Alcantara, nakatingin sa kay binabasa ni Orly Gutesa. malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Pansinin mo si Engineer Alcantara. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tumango si Tuwing may duty detail Engineer sa basura, Alcantara. may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Yun. Tiksay. Oh, tumango na naman si Eric Alcantara. Si Henry Alcantara. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Tumango na naman si Henry Alcantara. Tumango. Kung positive. Sa aming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita Tumango na naman si Henry Alcantara. ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap. Oh, yan, positive. Si Eric Yap, ha? CIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Oh, yan ha. 46 na malita. Nag-isa, 48 million ang isang malita. Ang laman hanggang 50 million. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Napansin ko si Alcantara natutuwa na sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Sa Shangri-La naman yan. Bago ibaba ang nasabing basura, ito merong napuputol sa binabasa mo eh. Ayan, palitan. Huwag kang magmadali. Tatawa si Huwag kang Alcantara. magmadali. naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na ako hindi ko makita na putol na siya. Sa pag-Xerox yan. Natatawa lang pati si Henry Alcantara. Ayan. Kasi sa pag-Xerox nagkamali. Pag sinabi mo legal ang size, yan, iba yung legal, iba yung long size. Ayan na. Paragraph 20. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Yan ha. Tatango-tango si Henry Alcantara. Yung Horizon, itong bahay ni Saldico. Ang 50th floor yan ay yan pong tinatawag na penthouse. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez Ayan. sa 42 McKinley, McKinley Street, Forbes Park. Taguig. Ang
11 malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Ayan, 11 maleta na may laman na 48 million, yun ang binigay, yun ang share ni Saldico. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Okay. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Okay. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank Yan. you, Orly. Before you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo. Yan ha, nagko-confirm pa lalo yung litrato. I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yan, si Paul. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so Pati si yeah, Bryce. for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ang pulyado nito. Estrada. John Paul Estrada, di ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutesa, dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kung Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa Horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. Your So Honor. yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, Bago lang lahat yan, konfirmado na 3 times a week nagde-deliver doon sa bahay ni Saldico ng mga basura. Nagde-deliver. Milyon-milyon yan. Hindi bababa sa 17 malita. Naku, ilan ba kayo 17 malita? Ikwentahin natin na 17 times 48 million na lang. So 17 times 48 million. Aba, 816 million ang dinideliver kada linggo sa times 3. O times 3 pa, ang mangyari,
2.4 billion, 2.5 billion ang dinideliver sa iskada linggo. Ganon katindi, inuubos ang ating pera. Grabe ito si Tambaluslos. Kinain niya lahat ng pera ng mamamayan. Ay, nako. So, 800 million times 3 kasi 3 weeks, 3 times a week eh. 2.4 billion kada linggo ang dinadala sa bahay ni Rizal Dico. Maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng isang linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng isang linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita, short Yes. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. Thank you, You may proceed. Mr. Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty, nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong. Okay? Okay lang. Okay lang. Sige boss, Meron nangiram lang pa naman namang- ako sa iyo. Go ahead. Meron ka pa namang 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung 2 tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcolita. Mr. Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami. Then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming noon, Your Honor. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdi-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Forbes Park. Yun lang? Wala nang iba? Mayroon pa yung bago nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, dyan sa Malacanang. Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon, Sa? yung dating sa Pugo. Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael Yan? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yon? Kasi doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Malapit na sa Ngayon, Malacanang. sinasabi mo meron kayong chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung nandoon pa ako, Your Honor. Mr. Chair, salamat po at baka meron po pong Thank you. gustong Yeah, itanong ating may mga kasama. papakita pa ako isang Yan, litrato pa, no? nagkonfirma. Identify mo lang siya. Kilala pa niya kung sino. Sino yan? Mark Tiksay, Your Honor. Mark Tiksay. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias
lang na Paul at Mark. Namit mo ito si Mark, engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Texa ito. Mark po and Paul, karaniwan po ng Okay, thank you. Thank Yan, you, Senator konfirmado, wala na. Tapos Mr. na. Chair, may tatanong lang po. Ayun. Kung, Yes. Ahabol ba si Erwin Yeah. Tulfo? Okay. Kasi nakita ang AXIS. Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po, 46 na maleta Oh, galing na kay Eric Yap. nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po ba? Based doon po sa level nung malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan kung 3 times a week ang sinasabi ninyo ang delivery? 6 billion. Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo, now 1 minute. Isang tanong na lang. Sige, okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po, yung time ko lang Okay yan, na. yung panahon AXIS, Erwin Tulfo. na-identify ko si Rapi Tulfo. Congressman Yap, Your Honor. At si Alright, Jocelyn maraming Tulfo. salamat po. Saka anak niya, Ralph Tulfo. Thank you. Yung paghalimbawa mo, kaya mo ginawa dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na idine-deliver na doon sa Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Sa mga tweet, Mr. Gutesa, pangkaraniwan, 15 to 15 to, Your Honor. yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay Congressman Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga yung ganung kabalk Okay. yung balita na yun, Your Okay. Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito. Medyo mahaba pa nga di ba? Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo Yes po, Your na Honor. may petsang September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung pinakinggan ko tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung ano ko. Yung binabasa ko po. hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasulat. Baka nakalimutan pong ilagay, kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... ito, sorry. Nagkamali po ng page. Ito po, 30 po sa Region 1. Meron pala. Oo nga, nandito yung paragraph 30, DPWS Region 1. Yes po, Your Honor. Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, Your Honor, kasi mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 37 eh. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka, kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor, kasi napatigil na po ako nung Hindi nga, sa dulo sagutin po. mo, nagkamali ka lang. Hindi po, Your Honor. Hindi po ako nagkamali. Ano nga? Sinadya mo? Hindi po, Your Honor. Bali, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na po mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka, nung pagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Nalaktawan mo siguro. Yes po, Your Honor.
Para maliwanag lang. Oh, Hindi gusto ko lang sinadyang maliwanagan pinatik- kasi Yeah. nabanggit ko na kanina na naimungkahi ko na sana'y tawagin din si Governor Chavit Singson. Baka ka kung may connecta doon sa ano mo, baka ka kung sinadya mo. Ngayon, kung sasabihin mong nagkamali ka lang, tatanggapin ko yon. Your Honor, hindi po ako nagkamali. Naano lang po, hindi lang po nabasa. Okay. Salamat, Mr. Chair. Ang susunod po ay si Senator Risa Hontiveros. You may have the floor. Salamat po, Mr. Chair. Isa munang follow-up question kay Ginoong Guteza. Paano niyo po nalaman na bahay yon ni Michael Yang? Kasi dati po, may mga security po na kasama na ko na dati is doon po yung bahay ni Michael Yang eh. Mga security na dati niyong kasama na nung panahong iyon ay security ni Michael Yang, nung panahong bahay niya yon. Yes, Your Honor. Okay, salamat po, Ginoong Guteza. Ngayon, Mr. Chair, narinig natin kanina yung testimonya ni Yusek Bernardo na USEC for Regional Operations for Visayas NCR and By the Region. way, stop na yan kasi ibang topic naman kay Risa. So anyway, what happens, what is important here is, kita nyo naman, very clear, identified. So kung ako tanongin nyo bilang practicing lawyer at sanay po sa korte, wala na. Guilty na yan beyond reasonable doubt. Si Tambaluslos at saka si Eric Yap at saka si Saldico. So ngayon, the fact na may pera na dumating ganun kalaki doon, hindi po yan ipagkatiwala ni Saldico sa iba kung wala siyang pagpayag. Ganun ho kasimple. Napakalaki, we are talking about billions. So hindi rin papayag si Martin kung ibang tao ang hawak kung wala siyang tiwala doon nung idinideliver sa kanyang bahay. So ngayon, dadudugtungan na lang nung ebidensya na pinroduce ni Toby Chanco na ang nag-insert ay sila ni Saldico at saka ang iba pang mga connection sa gitna ni Saldico at saka ni Tambaluslos, sure hit na sila kasama si Eric Yap. Kahit anong tanggi pa nila, kahit sabihin pa nila peke ang notaryo, wala na rin pong mangyari sa kanila. So kaya, kung ako tanungin mo, hindi na po babalik yan si Saldico sa Pilipinas. Kaya yan po ang nakikita ko. Naisip, that's the only way. At pipilitin na naman ni Romualdez na hindi makabalik si Saldico sa Pilipinas kasi gagamitin laban sa kanya. Siyempre, pag magsalita ni si Saldico, baka makapag-isip siya na gawin nyo lang ko state witness. Sasabihin ko, turo ko si BBM at saka si Romualdez. Ayan. Yan ang mangyari yan. The only way na may possibility na makalusot si Saldico is kung mag-state witness siya. At tuturuan niya kung kanino yon yung binigay niya kay Romualdez. Para kanino yon, anong kwento doon. O tsaka si Romualdez, pwede ba si Romualdez mag-state witness? Pwede siya mag-state witness, pero hindi pwede natin sabihin na babasa lang ang kulong. Ituro niya sa BBM. Yan ang mangyayari dyan po. So, ladies and gentlemen, magtatawag na lang ako. Ay, matindi talaga. Sige, itatapik ko mamaya pagtapos ito si Ralph Tolpo kasi i-connect ko dun kay Eric Yap. Tapos si Pepito, bayaw na PSG dyan sa Coca-Cola area. Si Ben Reclamador, baka yan ang pera ng AKAP. Tama naman, yan ang AKAP. Ron Robert Go, mahirap. Dyan, di nabubusog. Jan Suarez, hindi Margie, taga Mindanao daw. Pepito, palunok na baha. Dyan sa meron ihi ng daga para malaman ni na pictospirosis, leptospirosis po. Lazaro de los Santos, walk na Ryan, nasaan dyan sa blue ribbon na yan, engineer, ultimate objective is to clear Romualdez. Yan nga ang objective ultimate nila. Jan Suarez, napanood ko ngayon kay General Macanas vlog, Margie, okay? Pipito, may luslos, kay luslos. Jan Ben Reclamador, Margie lang ang napatunayan na pareho sila ng dates, pwede ng collaboration ang sinasabi nila Alcantara Ghost Project noong 2023.
Pipito, WhatsApp baka application. So, Ver Bautista, DDS vlogger na si Toto. Ha, ano kung DDS? Paniwala mo lang. Ikaw, anong DDS? Wala naman problema kung DDS. Mga magagaling naman DDS. Kumpara sa mga magnanakaw na mga BBM. Darius Silvestre, marami akong natutunan sa Attorney Toto. Margie Gonzalez, Ben Reclamador, hindi pwedeng basihan ang date. Ang importante ay yung mga pangalan na taong involved. Maynard Salvijo, I find Orly Gutesa very, very credible. In fact, the most credible so far. Ben Reclamador, wala naman sinasabi si Alcantara na ang sinabi ni Alcantara, ang pagkakuha ko, ay nag-deliver din sila roon. Ang natatango-tango si Alcantara, yung pangalan ng tao na pinagbigyan. Kasi iyan din ang tumanggap kay Alcantara. At saka yung lugar mismo sa Ladybug Street sa Valle Verde 6. Yun, sigo lahat. Nestor Espiritu, bumilib na agad si Guansing parang Duterte ata. Ay, talagang totoo naman po yun, Nestor. Para kang, pag sinabi mo hindi ka bilib doon, ikaw po ay baka BBM, baka Romualdez. Veronica Rosel, anak ni Rapi Tolpo, Ralph Recto, tandyan na sa hearing. Pixie, saan yung fake news ni Marcolita? Walang fake news si Marcolita dyan. Ben Reclamador, Region 1 sila, Sandro and Eric Yap. Romel Bengson, sana ang tirador lang, Dr. Toto, walang masper tulad ng sinabi ni PBBM kahit ka mag-anak. Nako, delikado si Sandro niyan. Julito Paloma, Engineer Toto, tanong lang po, yung tungkol sa pera ng PhilHealth na 89 billion, sinauli na doon lang 60 billion eh. Tapos Roger Biaco, cover up ni Kuratong at Iskol Bukol ang hearing dyan. Defensive masyado si Kuratong at saka halata naman na kinakampihan na si hinaharangan nilang ebidensya laban kay Tambaluslos kasi sa ko. Junil Adlawan, hindi bibitiw sila BBM at ang IP ngayon dahil busog na busog kay BBM at Tamba ang liderato ng AP. Pipito, swaka na sa mga banga na yan. Ben Reclamador, patawag nyo si Manong Chabit para makita ang ghost. Yan, si Chabit, delikado yan. Lisa Tanaka, huwag baluktutin ang batas upang hindi mapulaan ang batas ng Pilipinas. Basihan po yan para mapagkatiwalaan ang bansang sumusunod sa batas. Pixie, Piki yung notary Piki din sa license. Hindi, saan ka nakakuha ng batas na yan? Maaring naluko lang siya doon, pero hindi ko niwala na Piki ang notaryo. Importante, hindi na po yan mahalaga may notaryo. Ang importante, nakasumpa na siya sa Senado. Pixie, tandaan mo yan. Ron Robert Go at walang mapanagot na sigurado. Lisa Tanaka, napakapagtataka lang bakit maraming balahura, mga walang morality. Sabi ni Pipito, papatay na si Romualdez yan, si Saldi Ornak. Pixie, hindi tumatanggap ng piki. Yung korte, abogado ka ba? Ay, hindi tumatanggap. Hindi mo naintindihan, Pixie, sinasabi mo. Importante yung pagsumpa, sa pagsasalita pa lamang ni Gutesa, ay nakasumpa na siya sa Senado. Okay? Hindi na importante kung notaryado o hindi. Ganun lang kasimple. If you do not know the rules of evidence, Pixie, do not speak. Ganun lang po kasimple. Bing Liwag, parang hindi naniwala dyan. Hindi si Sin Soto na hindi kasali si Tamba. Teachers Pet TV, bakit hindi paramdam ang galit ng mga kakamping? Teachers Pet TV, bakit hindi po aktibo ang mga makabayad at makakakamping? Oo nga, napansin ko mga kakamping hindi bumabanat kay Remulla at saka kay Tambaluslos at kay Marcos. Ron Robert Go, mapapabricate sila dyan sigurado. Bing Liwag, pakicheck naman si Ralph Tolpo. Opo, si Ralph Tolpo sunod. Jan Robert Go, bigat ng kaso nila, fabricate story. Salonga Sakal, good job Marin and Senator Marcolita. At least makita nyo po ba ang affidavit ni Alcantara? Hindi na importante makita po ang affidavit ni Alcantara. Importante na nasabi na po sa Senado. Narinig naman natin ang lahat. Okay na po yan. Wala na po problema dyan. Teachers Pet TV, yung mga pumirma na congressman sa impeachment ni BP Sara na may 150 mil kada pirma, yun, nakita natin. So, in other words, nakita natin lahat ng tira kay Sara. Maaring may kasalanan din si Sara, pero ginagamit nila ni Tambaluslos na katwiran para makakuha sila ng pera sa flood control projects at saka sa AKAP at saka sa AX. So, Bing Liwag,
spending $100,000 in 2 nights. O yun. Agnes Bombita, i-twist nila yan, katakot-takot na palusot, ikutin, binding na. Hindi naman maniwala na sa kanilang tao eh. So si Rich Sylvester Tolpo, one of the greatest falsification agent man on earth. Ron Robert Go, this day pa lang bumubuo na sila ng mga storya paraan matapos ang gusot nila. Di na yan uwi si Saldi. Sigurado kung di na uwi ito. Papa Rod, morning, Engineer Toto Tirador, may pinagtatakpan sina Soto, Lacson, Rimulya at mga Tolpo. Pixie, kahit si PBBM handa magpaimbestiga sa ICI, sinabi niya yan. Di ko alam kung susundin niya yan. Roger Biaco, sino naman ang abogado ng mga kawatan? Buaya, si Coratong Lacson at Iskol Bukol. John Robert Go, puro senador ang kanta nila pero walang congressman na nababanggit kung si Di Saldico. Bakit si Saldico lang? Jaime Villano, maganda lagi ang mga paliwanag mo. Salamat po. Norman Pakatang, yung Gate 4 sa Malacanang, yung bahay doon na mabigat yun. Yun. Pepito, isahan si Luslos sa 150 million, hindi ma-impeach si Inday natin, Sarabi. Teachers Pit TV, Pixie si Bibi mismo, bumuo ng ICI, anong expect mo? Tapos Gelly Ramirez, Ralph Tolpo, may video sila, nag-inuman sa Amerika, kuha yan ng Maharlika $1 million ang binayaran. $1 million binayaran ni Maharlika sa waiter. Papa Rod, yung mga tumutulig sa kay BP Sara, sila ngayon ang mga nagsasangkot. Then yung GMA, yung Young Guns ni Martin tumahimik. So, Theodo, Toto Abantao. O Toto, maayong hapon sa imo, dira, sa Marvel. More power. Renato Oracion, Sir Toto, papunta na kay BBM at Lisa. Nimrod the Great, very good. Boss Toto, Tirador, anong masasabi mo sa mga the best friend mong bida-bida at Bindalaw, Tolpo? Ron Robert Go, may connect na ang pera kay BBM. Rosalie Apura, good morning po. Ron Robert Go, from Executive Secretary to BBM. Sabi naman Ron Robert Go, baka may mga nagsiliparan na sila ngayon. Teachers Pit TV, ito ang pinaka-ending niyan. Bersamin, Saldi, Tamba, Lisa at BBM. So yan po ang ating episode sa ngayon. Antayin lang ko, babadata natin si Ralph Tolpo. Pixie, kahit anong pang-opinion mo, anong in-game sa korte, sila makikita. Ay, baka talaga Pixie, you are a troll. Kasi hindi ka nagpapakilala kung sinong totoong pangalan mo.